Magandang umaga, grade 9. Kumusta po kayo? How are you today? I know that God is always good. At nagtataka kayo kung ba't nagtatagalog si teacher. Meron tayong bagong activity na gagawin at alam ko ang lahat ay makikisama at ang lahat ay gagawa. Ito ay hindi lang para sa atin, kundi para po, lalong-lalo na po dun sa hindi pa po nakakakilala at din nakakarinig ng salita ng Diyos. Okay po. Ito po ay lagi nyo nang alam. Lagi nyo nang alam ang kaisipang ito. Nothing is impossible when God is on your side. At walang imposible. If you have God, you have everything. Right? Okay, kung meron kang Panginoon, ano ang wala sa iyo? Tama po. Okay, good morning. Okay, no books. Why no books? Because we will be using Bible. Pwede pong gumamit ng Tagalog Bible. Kahit ano pong Tagalog Bible, pero po yung dati ng merong Bible, you can use your old Bible. Okay po. Sa ating activity, maaari po kayong gumamit ng Filipino, ang Filipino na Biblia, ang salita ng Diyos. Biblia, na ginamit natin last year. Maging malikhain sa gawain para sa Panginoon at ito ay magsisilbing quiz para sa third quarter. At alam nyo ba, sabik din ko po kayong makita na gagawin ito. Ang dami nating activity na pinagsamahan grade 9, naalala nyo last year? Okay, ngayon po may bago na naman tayong activity and this must be exciting. Okay, Christian Values 9, you're still in Christian Values 9, Home Prayer Meeting. Ito po ang tawag sa activity na gagawin natin. Okay, paano po ang HPM? Okay. Ang HPM po ay kilala rin sa tawag na Home Prayer Meeting. Ito ay lingguhang pagtitipon ng isang pamilya, magkakaibigan, magkakapatid, magkasama sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, alinsunod sa halimbawang ipinakita ng mga naunang Kristiyano. Okay, remember this. Gawa 2:46, Romans 16:19, verse 19, Colossians 4, verse 15, Filipos 1:2. Okay, isulat nyo po ito sa inyong notebook upang ito pa ay lagi nyong magamit. Isulat nyo po yan para hindi nyo na po hanapin yan sa Bible. Okay po, kailangan ko po yung makita sa inyong notebook na ipapasa. Okay, layunin nito, gawing buhay ang diwa ng pangangaral, preaching the Word of God, and then liturhiya, pagsamba, worshiping God, diakonia, paglilingkod, serving God, koinonia, pagsasama-sama o fellowship. Okay, home prayer meeting, what do you mean? Ito rin po ang guide pala. Ito po yung guide natin. Number 1, there must be icebreaker. Pangalawa is silence, and then opening prayer, song of worship, then kami ang nagpasya, alam ko natatandaan niyo pa po ito, thanksgiving, ang salita ng Diyos, Bible study, prayer time, Holy Communion, and then the last one is benediction. Okay, paano to gagawin? Okay, ano nga po bang icebreaker? Maari pong gumamit ng pangpasiglang tanong, gaya ng ano ang nais mong ma-accomplish ngayong 2021. Or pwede rin pong mag-exercise kayo. Pwede rin pong tanong kung ako ay isang bagay, ano ako? At ipaliwanag kung bakit. So magkakaroon lang po ng, ito po yung pasimulang pampasigla. Okay. And then, pagkatapos po, kung 5 kayo, 5 po yung magsasalita. And then silence. Ilang sandali ng katahimikan upang kilalanin ang presensya ng Panginoon bago po mag-opening prayer. Then, pambungad na panalangin. Okay? Pag na masyadong kahabaan. Okay, ang ginagawa po sa pambungad na panalangin, ipapagdasal lang po ang buong gawain. Simula at bago matapos at ang mga gagamitin ay ipagdasal. Gagamiting tao o gagamiting instrumento. Ito po ang concern ng opening prayer. Okay po. Song of worship. Maghanda po ng 1, 2 kanta. Alam ko po na alam nyo to, grade 8. Ginawa na natin ito, yes, grade 9. Ginawa na natin ito ng grade 8 kayo. Nag-preach pa kayo. Kaya alam ko po, capable po kayong gawin nyo to.
Okay then, sasabihin po ang kami ang nagpasya. Pwede pong nakasulat ito sa isang maliit na papel na pwedeng i-distribute o nakasulat sa isang Manila paper. Bahala po kayo, maging malikhain po kayo. Okay, pagkatapos po ng kami ang nagpasya, and then Thanksgiving, nais mong ipagpasalamat sa Panginoon. Tatanungin mo kung 5 kayo o 10 kayo sa grupo, tanong mo kung ang gusto niya ipagpasalamat. Pwedeng, papasalamat ako dahil hanggang ngayon ang Panginoon na hindi nagkukulang. Okay, pwede po yun ang ipagpasalamat, yung pwede nagpasalamat dahil natupad ang hiniling sa Panginoon. Bahala na po kayo dito po sa Thanksgiving. Bawat isa po ay mag-share. Ang salita ng Diyos, siyempre po babanggitin ito bago po banggitin ang teksto, kung ano po yung pinaka salita ng Panginoon. Ito po muna. Ilagay po ang kamay sa dibdib upang madama ang presensya ng Panginoon. Okay po. And then, Bible study. Ito na po yung babasahin ang napiling teksto. Sa atin pong teksto ngayon ay Salmo 23, chapter 23, verses 1 to 6. Napakaganda po nito at alam ko po, pamilyar po kayo nito. At ito po ang napakarami pong promises ni God sa banat. It's my favorite verses. Kaya alam ko po magiging maayos po ang takbo dahil mararamdaman niyo po ang presensya ng Panginoon. Okay, matapos po nito, ang facilitator po, kung sino po yung lead, pwede pong mag-leader. Pupili po kayo ng leader at basta po ang bawat isa ay meron pong gawain. Okay? Matapos pang facilitator na pangunahan, ang bawat isa sa pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng 4 na tanong, pwede pong basahin yung teksto, and then pagbulay-bulayan nyo, tapos itanong nyo po, ito po yung tanong, habang nabasa na nila at napag-aralan yung word, ano po ang masasabi sa ating binasa tungkol sa Diyos, at ano naman ang sinasabi nito tungkol sa tao. Alam ko po, familiar po kayo dito. Paano po isasapamuhay ang aral na natutunan sa tinalakay, and then kanino mo to gustong ibahagi at bakit. Okay po, then prayer time, humanap ng prayer partner. Pagkatapos po nung bahagi na yon, humanap ng prayer partner, tanungin ang nais niya sa matupad or ano man yung hinihiling niya, and then ipag-pray siya, at ganun ka din kung ikaw yung kapartner, ipag-pray mo din. Tanungin niya rin sa iyo kung anong hihilingin at ipapag-pray ka din niya. And then, go to Holy Communion. Ito po ay pwedeng kung kasama ang family, tatay po ang mangunguna. So, ihanda niyo po itong babasahin na to. Isaiah, susulat din po ito sa notebook. Hahanapin ko po ito pag ipinasa nyo ang notebook nyo. Basahin ng Isaiah 53:5 at ang Korinto, 1 Korinto 11:24 to 25. Okay, leader, kung sino po ang leader, siya po ang tatayong magsasalita nito. Ito po, siya po ang magsasalita niya. And then, pagkatapos po ng tinapay, ito naman po ang sasabihin para po sa iinumin na nagsisilbing dugo ng Panginoon. Pero bago po kayo magsimula ng gawain, nakahanda na po ito. Kung 5 po kayo, may maliliit na 5 baso at pira-pirasong biskwit, pwede na po iyon. Okay, ito po yung sasabihin ng leader. Ding benediction, mainam kung papanguna ng ama, nasa tahanan. Or, kung sino yung leader, siya po yung magbibigay ng benediction. And then, koinonia, salo-salo, pwede pong magmerienda kayo ng sama-sama. Pagkatapos nyo po ng gawain. Okay po? Ito po, ito po yung para sa inyong gawain for your personal preparation. Okay. Gawain 1, tipunin ng member ng pamilya, kapatid o kaibigan at isama sa gawain sa HPM. I-video ang gawain, pwedeng tumagal ng 15 hanggang 20 minutes. Kung maging mahaba ang video, pwede itong putulin sa 2 bahagi bago ipasa sa aking account, messenger ko. Ang mag-aaral na magpapasa ng gawain siyang mamumuno ng HPM.
pwedeng magpatulong sa kapwa mag-aaral na mayroong kaparehong activity. Ang sino mang kasama doon ay magsisilbing gano'n na rin ang kanyang activity. Kunyari, kasama mo yung kaklase mong tatlo na kayong pwedeng counted na yon na activity nyo na yung tatlo. Okay, ang scripture natin, Salmo 23 verse 1 to 6. Napakaganda pong basahin yan. Ipapasa ang video na HPM activity, March 6, 2021. Okay po, kung mahaba ang video, minsan namumroblema kayo, pwede nyo pong putulin ito upang maipasa po sa akin. At paalala ko lang po, bawal pong tumawa, wag po kayong tumatawa habang nag-video. Isipin nyo po, ginagawa nyo ito para sa Panginoon. Ito na lang po yung silbing regalo natin sa Kanya sa sobrang pagmamahal at pagliligtas niya sa atin. Especially nowadays, merong pandemic, kung ba't ito nangyayari, alam ko po na ang Panginoon ay lagi nakatunghay. So kung ito'y gagawin nyo, bawal pong tumawa. Ayoko po makikita sa video ang tumatawa. Okay po? At alam ko po naman na excited kayo na gawin ito. Gusto ko po, halimbawa, 5 kayo na magkakaklase, 5 na kayong nakapagpasa sa akin. At quiz number 1 po ito. Okay po? Ito po yung quiz nyo. At kung this one is 50 items. Okay? Paano po ito gigradean? Kailangan pong sunod-sunod yung 1 to 11 na steps. So, makikita ko po doon kung nasunod nyo po yung 1 to 11 na steps, 50 items, 50 correct answers agad kaya. So, perfect nyo po yung gawain. Okay po. Masaya, diba? So, I'm so excited to see you again, children. Grade 8. Masaya yung ating talakayan dati nung kayo ay nag-preach pa. Kaya alam ko po, kayang-kaya nyo po ito. Invite nyo yung family nyo, kaibigan na hindi pa nakakarinig ng Word of God. Kailangan po nila ito. At kung sino po yung leader, sa susunod naman na preaching, iba na naman po yung leader. Okay po? Masaya po ito. Gusto ko po kayong makita ulit. Okay po? Sige. Tingnan natin. So, for our closing prayer, grade 9. So, let's pray. Dear God, thank you for the lesson today. It's great to find new things about your world, your word, and also your word. It's fun trying to new skills and learning to read and write. Help us to remember all that we have to learn today in the class. We look forward to tomorrow and to all the wonderful things we will be taught. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, grade 9. Sana po ay ma-enjoy ninyo ang gagawin nyo para kay God. Remember, this is all for the glory of God. It's not for your glory, it's not for the grade, but it's for the glory of God. One way of worshiping God. Ito po lang yung kaya nating ibalik sa kanyang kabutihan sa nakaraang almost 1 year na po. March 16, 1 year na po tayo ng lockdown. Sige po, goodbye for now, grade 9. Bye! Want to see you in the video. Bye!